yan o, sumakay siya ng taxi, papunta siya ng airport. Which is okay lang naman o, kung meron kayong budget, extra naman yung, meron kayong extra funds or extra budget papuntang airport, pwede naman kayo sumakay ng taxi. Nasa around, nasa mga 200 pesos lang naman yan mula rito sa may Magsaysay Park. Pero for today's video, ipapakita ko sa inyo yung diskarte. Ay, diskarte ba talaga tawag doon? Yung ano ba? Yung way, no? Yung paraan para makapuntang airport na hindi na kailangang gumastos ng nasa 200 pesos galing dito sa kahabaan ng Quezon Boulevard area. For example, galing ka ng sabihin natin sa may Quimpo Boulevard or sabihin natin sa may Quezon Boulevard, no? Boulevard. Ano ba 'yon? Trading Boulevard, galing sa Mabini Boulevard, galing ka sa may Rojas Boulevard, dito sa may Piapi area hanggang dito sa may Ramon Magsaysay Avenue, diyan sa unahan sa may Leon Garcia Street. Tapos sa way mo ay papuntang airport, sasakay ka ng aeroplano or meron kang susunduin. Hindi mo na kailangan sumakay ng taxi kasi pwede ka naman sumakay ng bus mula rito. Nung huli kong sakay ng bus mula rito papuntang airport ay nasa 50 pesos lang yung pamasahe. Hindi ko na alam ngayon kung magkano na. Dami pasahero. Agawan. Sige lang, no problem kasi pwede naman tayong tatayo na lang. Hindi tayo nakasakay dun sa Guyabano. Ano yan? Guyabano ba yun? Yung bus na yun, biyahing Tagum, Amati pala. Kasi ang weho nila ay yan yung bus na yung kulay yelo. Dito sila dadaan ng Buhangin. Kumbaga nagre-routing ho sila gawa nung napaka-traffic sa may airport area dahil nga sa napakaraming doon police visibility, mobility or surveillance. Basta ang dami mga pulisan doon ngayon gawa nung patuloy pa nga rin yung nila, yung kailang search and rescue operation. Search and basta search warrant para ba tawag dyan. Basta huhulihin na si Pastor Apollo Hibuloy. So hanggang ngayon parang isa yan sa nag-cause ng traffic sa lugar siguro. Yan ang sabi nung nung Guyabano na bus na yun, Guyabano or Guyano. Kaya sila ay instead na magiging ruta nila ay Buhangin, mag kilometer sa na lang Arcastillo imbis na mag diversion road. Pero yun naman na instances ay lang yun kumbaga hindi siya palagi, kumbaga temporary lang yun na rerouting nila kasi nga iiwas sila sa sobrang traffic lalo't malapit lang yung nila, yung destination, Mati City. Malapit lang Mati City. Malapit lang ba? It's 4 hours away from Davao City. Pila piti pa airport ko 30. 30 pesos lang. So, ka na. Makakapag-airport ka na. Tapos sa bus naman, basta hindi yan lalagpas sa 50. Yan ang maganda dito sa Davao kasi yung airport namin ay located lang ho talaga siya within the city. Madadaanan ho talaga siya ng mga routes, main thoroughfare ho talaga yung kanyang kinatatayuan. Ibig ko sabihin madadaanan ho talaga siya ng mga provincial buses, madadaanan ho siya ng mga jeeps, ng mga ruta, mga jeepney routes. Hindi ho siya kagaya ng ibang mga airports na napuntahan ho natin na super remote area, talagang sasadyain. So for example, anong lugar ba yun? Mactan New Town. Ang Mactan New Township is siya, Township, Mactan Airport is siya parang bungad lang, wala siyang walang jeep na papasok dun sa talagang dadaanan ng airport. Pero ang maganda sa Mactan International Airport ay meron ho silang
UB Express ba yun, or yung ano, yung may bus na talagang ano, mall to airport. For example, galing kang ano, SM City, Cebu, no, sa may Mabulo SM. So pwede kang rektang ano na, Mactan New Town, I mean Mactan International Airport. Tapos sa Iloilo City, yun, Cabanatuan, malayo, no, like walang dumadaan na jeep or bus sa bungad ng ano, airport ho nila. Pero ang maganda naman doon, mura lang naman yung singil sa van, 100 pesos lang naman. Tapos may mga options din, no, pwede kang mag-taxi. Sa Bacolod City, yun, sa may Silay, no, airport. Yung ano na ho nila doon, yung kanilang airport ay talagang sasadyain ho talaga siya, hindi siya madadaanan ng mga jeep and buses, no. So from downtown Silay City, so magano ka, tricycle or taxi. So para ano siya, Pacquiao, gano'n. So pinaka-convenient na airport na napuntahan ko so far is Davao City, and also syempre ang NAIA, no? Napaka-convenient din na lugar. Gawa nung kapag hindi ka lang din naman, wala ka lang din namang dala na napakaraming bagahe, so pwede ka nang ano, mag-jeep papuntang Terminal 3, no? Speaking of Terminal 3, kasi NAIA Airport is maraming terminal, just in case na hindi ho ninyo alam. So ang NAIA Airport ay ano siya, no? Meron siyang 4 na terminal, Terminal 1, 2, 3, and 4. So every terminal ay may mga naka-designate na mga flights, no, bound for kung saan. For example, Terminal 1, so yun po yung international flights na I don't know kung anong mga aircrafts or airlines ang kinikater ng Terminal 1. Basta sure ako sa Philippine Airlines, no, parang naka-exclusive ang Philippine Airlines sa Terminal 1 international flights. Tapos sa Terminal 2 naman ay yung na nakikater, no, ng domestic flights ng PAL at saka ng AirAsia. I don't know kung meron maliban sa PAL and AirAsia na domestic flights ay meron pa bang kinikater ang Terminal 2, Terminal 3. So yun ang ano, pinakamalaking terminal sa NAIA. So siya yung may pinakamaraming kinikater na mga airlines, no, domestic and local. For example, domestic and international. For example, domestic, Cebu Pacific, international and local, no. So talagang sila yung nakikater, no, ng Cebu Pacific. Syempre meron din ng mga ano, ang Terminal 4 din ay ano din nilalapagan din ng mga Cebu Pacific flights, yung mga maliliit na eroplano, mga propeller plane, yung for example yung mga short distance lang na mga biyahe like Katiklan, Kalibo, mga ganun, no? And sometimes Cebu to Manila. Anyway, so yun na nga, balikan natin yung Terminal 3. So it's Cebu Pacific, international and domestic flights. Tapos syempre yung iba pang mga international airlines, like nakita ko doon ANA, no? ANA is Japan, di ba? Tapos British Air, tama ba? Tapos ang Terminal 4, yun na yun. Ang Terminal 4 is siyang nakikater sa mga maliliit, no, na mga eroplano. Yan ang propeller plane or propeller jet na ang biyahe is mga short distance flights. Yan ang for example Katiklan or Cebu. Tapos ano pa ba? Yun, dito sa Davao City, ang aming airport ho dito is ano siya, located ho talaga siya, amoy durian. Situated siya sa ano, pinaka main road ho talaga, I mean pinaka diversion road, pinaka highway, which is dinadaanan siya ng lahat ng mga mode of transportation, provincial buses, vans, taxis, and jeepneys. Kaya hindi mo kailangan dito maging ano, magastos, no, pagka pupunta ka ng airport, palabas man or papasok ng airport. So itong ginawa ho natin, dapat ano to, no, bus ho tayo dapat. Pero yun na nga, sobrang nakatatlong bus na ho tayo pero punuan. Willing naman tayong ano sana, standing position, kaso nga lang ay pinababa ho tayo gawa nung buhangin yung ruta natin airport. Pero yung sinakyan natin ano, Guyano na bus bound for Mati ay hindi na sila dadaan ditong buhangin route and diversion road dahil iiwas ho sila sa super traffic daw sa may airport dahil sa commotion tensions, no, na nagaganap doon sa Kingdom of Jesus Christ sa may airport, Kila Kibuloy, Pastor Apollo Kibuloy. So
ito, ang ending ho natin ay sa van. Pamasahe 30 pesos. Well, dito sa Davao, safe naman oh. Dati, di ba, dinidiscourage ko kayo na huwag sumakay ng mga vans, mga PUV, mga ganito, di ba, mga vans kapag ka long distance. Kasi takaw ano talaga disgrasya ang mga van, no? Mga IAs, no? Kasi napakanipis ng casing, tapos kapag ang takbo ay napakabilis, di ba? Tapos ang lilit ng gulong, so once na madisgrasya talagang halos walang mapulot, lahat talaga casualties, karamihan no, sa mga insidente na nangyayari sa mga van. So yun, tapos I recommend bus talaga, no? Pero dito sa Davao City ngayon ha, so medyo stricter na ano namin dito, yung aming batas, no, or yung, ano, yung enforcer sa pagdating sa speed limit. So dito meron tayo talagang sinusunod na 60 km per hour or 60 kph within the diversion road. In fact, hindi lang speed gun ang nanghuhuli, no, dito sa ating diversion road ng mga malakas sa patagpo, overspeeding, kundi meron na rin tayong naka-install dito na speedometer kung tawagin nila, naka-install sa mga diversion road area. Dalawa yata, no? I don't know kung ilan lagpas, meron pa bang lagpas sa dalawa, basta dalawa yung pagkakalam ko na speedometer kung tawagin nila. So medyo safer na ngayon ang Davao when it comes to vehicular accidents, kasi lately talaga, early this year, last year, ang dami talaga mga instances, mga cases talaga ng mga fatal ho talaga, no? Mga nasasagasaan. Anyways, yun ang ano, bali pamasahe nito 30 pesos sa puntang airport. Yan lang. So ano pa bang area ang airport ang hindi siya accessible? Okay, Bangkasi sa may ano, Butuan City. Sa Bangkasi naman, ang maganda naman doon sa Bangkasi, kahit pa hindi pa ako nakapasok na ako ng Bangkasi Airport sa may Butuan City. That's 2007, no? Kung hindi ako nagkakamali. Tama, no? Nasa ganong year, 2007. So nakapasok na ako doon sa medyo hindi ko na masyadong ma-featured out, no? Or ma-imagine, no? Kung ano yung ano, ma-pictured out yung lugar, kung anong hitsura. Pero nitong huli nung napunta ako sa may Butuan City, tapos tinignan ko yung airport ng ano, Bangkasi sa labasan. Ano siya, kahit daanan din siya ng jeep, no? Maganda. Daanan siya ng jeep tsaka ng bus. So pwede ka lang sumakay ng jeep from Butuan City, tapos baba ka sa may bungad, no, ng babaan or bungad entrance area ng Bangkasi Airport. At pwede mo nang ano, dalahin ang yung mga bagahe, papasok ka. Sabihin na natin medyo may ano siya, medyo may kalayuan siya, pero kung napansin niyo, kung nakapanood kayo nung video ko, ano siya, medyo maganda, no, ang kanyang daanan, talagang concreted way papuntang airport. So ibig sabihin, kung di gulong yung mga bagho ninyo, walang problema. So hindi siya ganun ka-hassle. So at least, no, kasi sa Butuan konti lang yung taxi doon. Tapos yung Lagindingan naman, nadaanan lang din ho natin. Maganda rin ang ano, maganda rin naman ang concreted din naman ang ano, ang daan sa may Lagindingan Airport. Sa may Misamis, ano, Cagayan de Oro City, Lagindingan Airport. Concreted yung ano nila, yung kailang lugar, yung kailang ano, highway ng sidewalk. So pwede mo na lang din ano, hilahin yung iyong malita na digulong. Pero syempre, yan nga, taxi, no? Hindi siya taxi, van pala. It's 350 pesos mula sa may SM Downtown or SM Premier, Downtown Premier sa CDO. Doon sa ilalim, no, mayroong van. 350 pesos ang pamasahe. Hatid ka na sa pinaka ano, looban. Yan. Tapos ano pa bang ng mga airport ang napuntahan natin? Clark, ayun, isa yung Clark. Ang Clark naman ay hindi siya ganun ka-accessible, no? Talagang ang mga ano doon, mga sasakyan ay jeep, van, taxi, tsaka mga buses, no? Hindi bababa ng 100 pesos ang pamasahe singilan sa mga buses. Sa taxi naman, nakalimutan ko na, pero meron naman tayong ano doon, mayroon tayong vlog, upload natin yan one of these days. Clark, saan pa ba? Bacolod, nakapag ano na tayo, Cabatuan sa may Iloilo, nakapag Clark na tayo sa Angeles City, Naeya, syempre Manila, tapos Cebu, no? Okay, sa ano, sa may Bohol, Panglao, sa may Tagbilaran or Panglao Airport sa may Bohol. So hindi rin siya ganoon ka-accessible, gawa nung wala rin naman talagang jeep doon, mga ano doon, mga bao-bao, bokyo or umbak ang tawag, ang ano, mga means of transportation sa lugar ko nila.
wala silang taxi. So bali kung papunta ka ng Alona Beach Resort, pagkababa mo ng pagkalabas mo ng airport, mamasahe ka ng 150 pesos if I'm not mistaken. Tapos kapag galing ka ng mga Alona Beach Resort, papunta ka ng airport para sumakay ulit. So ganun din mamamasahe ka rin ng 150 sa Umbak ka. Solo flight si kuya yung driver, ibig sabihin wala siyang konduktor. Mano-mano siya, driver tapos taga bukas ng mga pintuan. So ang ruta pala nito isa puntang Mati City. Tanong na rin natin kung magkano pamasahe papuntang Mati City via ganito, van. Pero hindi ko kayo i-encourage na mag-van para sa mga long distance na mga travel kasi nga super delikado. Lalo na kung meron kayong bitbit na mga batang maliliit at mga senior citizen. Alright, rason pala bakit hindi ako masyadong sumasakay ng mga van kapag pupunta ng airport. Talagang pinipili ko yung bus kasi ito yung nila yung talagang sistema, yung pahinto-hinto lagi at nami-make up ng mga pasahero. So talagang patagalan ho silang aabang ng pasahero, or ibig sabihin magantay na may makasakay. Syempre maintindihan din naman talaga natin gawa nung yan, talagang gusto lang kumita opportunity. So ibig sabihin nyo na talaga kapag kayo pupunta ng airport, kailangan meron ko kayong extra time or advance ho talaga. Wag kayong Filipino time or else may iwanan kayo ng flight. Tayo pa ng mga Pilipino, madalas tayong mansisi sa ibang mga misfortune ho natin sa ibang tao. For example, na-late ka, sisihin mo. Naiwanan ka ng flight, sisihin mo yung itong driver ng van kasi minto pa na napakatagal. Which is hindi naman kailangan kasalanan ng van, ba't ka na-late kasi diba? Ayaw mo palang malate, diba? Hindi ka nag-advance like 3-4 na oras, diba? So, iwasan natin yung medyo Filipino time lalo sa airport dahil yun na nga maaari ho tayong expect the unexpected sa daan. So yun ang pamasahe papuntang Mati City is 400 pesos. Grabe yung durian dito ngayon, bumaha. 30 pesos na lang ang kilo. Wow, sana all mamaya lantakan agad natin ang durian. Inaaraw-araw na natin yung durian dito mula nung bumaba hanggang 80, 60. Ngayon 30 pesos na lang. Anyway, nasa na tayo, diversion road, NHA Buhangin, Ampak Asia Incorporated. NHA Buhangin. Shout out mga taga NHA. Araw pa lang yun Sabado, kaya di masyadong maraming masasakyan. Pero kapag weekdays to dito, nako, asahan ho ninyo napaka traffic nitong
diversion road sa may Buhangin area, lalo na kapag ka peak hour. Alyongto Street corner. Laverna Hills. Itong diversion road na to, sobrang daming ano dito, no? Mga bagong establishments. For example, you know, McDonald's drive-thru, Uni Oil, ito naman Jollibee, no? Sa Mainichi, Buhangin. Pero hindi naman ganun kabago yung Jollibee doon. Pero syempre 2007, 2005, 2006 wala pa yan dyan. Wala pang ano, Jollibee sa area. Yan, van. Ay, hindi. Afsly. Police Regional Office, Camp Katitipan. So yung biyahe ho natin nasa mga ano, no, lagpas 30 minutes. Sumakay tayo doon kanina sa mga alas 2:50. So time check tayo dito sa 3:23 na. So lagpas 30 minutes yung travel time papuntang airport from Ramon Magsaysay Avenue or Ramon Magsaysay Park. Simula na yung ano, traffic. Tayo sa may babaan papuntang airport terminal. Siyempre pag sasakay kayo ng van or bus or jeep is
sasabihin naman ninyo sa driver syempre na kayo ipapadrop lang sa airport. Alam na nila yan kung saan kayo ibababa, ihinto. Ayan, talagang nauna na at naiwanan, takbo. Oo. Ay, hindi pala. At sila bumaba. Yun, no? We're here sa airport entrance. So, okay na tayo. Maraming thank you sa mga nanonood dyan. Sana ay natulungan ho kayo sa aking video, no, kung paano sumakay ng bus sana, no, pero yun na nga, dahil nga sa hindi tayo makasakay ng bus, punuan, tapos yung huli ay nagre-routing ho sila, hindi na sila dumaan dito dahil nga sa iwas sila sa sobrang traffic. Thank you for watching, bye bye.